Hello guys, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat. Ito guys, may topic po tayo ngayon guys. Tuturuan ko po kayo guys kung paano natin malaman ba ang yung amo natin pagpapasok tayo kagaya ng mga magkakaroon ka ng amo o papasok ka sa trabaho ng mga ngatulong kagaya ko ba. Paano natin malalaman? Paano ba natin malaman yung magiging amo natin na nandun na tayo, yung amo natin is pang matagalan na ba tayo doon? Yung okay ba talaga ang trato niya sa'yo? O ganito po yon. Meron akong 5 na kung wala na dito yung mga 5 yun doon guys, huwag na kayong magtagal yan sa amo yun. Sisiguraduhin ko hindi talaga yun. Paano natin malalaman ang mga boss o amo natin ay mabait po sila sa inyo? O yun, una sa lahat po guys, nagtatanong yan kung di ba kakapasok pa lang ninyo tapos isang araw pa lang kayo, maano mo na yun na pagtatanungin niya, kumain ka na ba? Unang-una yan, kung nagtatanong yan sa'yo kung kumain ka na, may pakialam sa'yo, ayaw kanyang magkasakit. Pero, pag yung amo mo hindi yan nagtatanong sa'yo, ay wala yung pakialam magkasakit ka o hindi, no, di ba? Pangalawa, nagsasabi sa'yo na magpahinga ka. Kung alam mo niyang pagod ka ba, pagod na pagod kang makita ka uy, magpahinga ka. O, di ba may ganun, may mga yung amo ko talaga ganun. Makikita niya, uy, magpahinga ka muna, mamaya na yan. Bukas na yan, gawin mo bukas. O, ganun pa. Huwag muna, punta ka na, matulog ka na. Di ba ganun pa sasabihin sa'yo? Pero may mga amo talaga na wala silang pakialam kahit alas 12 na ng gabi yan, patrabahuin ka pa. Ayun, isa yun na muna kung talagang okay yung amo, magpapahingain ka niya talaga. Pangatlo, kung may sakit ka, di ka pinagtatrabaho. Di ba? Pero talaga yung may marami yan, kahit alam nilang maraming amo yan, talagang wala siyang pakialam sa'yo. Kung may sakit ka, ay, pagtrabahuin ka pa rin. Utusan ka pa rin. Naparanasan ko na yan. Nagnginginig ako ng ganun. Yung, alam mo, yung tuhod mo na parang uupo ka pa kasi, pero naranasan ko yan, nagtatrabaho pa rin ako kasi talagang kailangan. Kasi, ayaw niya Ayaw niya ako may sakit. Ako, mamaya na lang. Tapusin mo na yan. O, tapusin mo na lang lahat ng trabaho bago ka mapunta sa kwarto mo. Hindi yun magandang amo. Diyos ko. Pag maaway, ayaw mo nang mag-renew. Pag gano'n ang amo mo. Kasi wala siyang pakialam. Mamatay ka man o hindi, di ba? Number 4. Hindi niya nakalimutan ang mga mahalagang araw o kagaya ng kaarawan mo. Aba, may mga pa-surprise. Aba, di ba, mga kaarawan, mga birthday mo o kagaya nating mga Kristiyano, Christmas, di ba? Kung talagang mabait yung amo mo, may sa sayo, di kahit kunti man lang parang appreciation ba, na talagang na mabait ka sa kanila, di siyempre magbibigay din sa iyo kahit kunting cake lang naman. O di ba? Ang saya nun kasi alam niyo ba kung wala tayong natatanggap na mga ganun, tapos alam mo naman na parang importante sa atin yung birthday night kahit doon tayo napanganak, diba? Tapos hindi pa na alam naman ng amo mo kasi nakita na niya nung passport mo noon, diba? Alam naman niya. Tapos baliwala lang, hindi ka man lang bigyan kahit isang slice na cake. Hindi man lang maalala na i-greet ka ng happy birthday. Di ba ang sakit-sakit ng pakiramdam? Diyan ka na nga sa amo, tapos wala pa, di ba? Ang hirap yun. Alam mo, hindi naman yun. Pag ako na ganun, hindi talaga. Kailangan kahit walang ibigay, maalala man lang nila, di ba? Number 5 po guys, yung among utos doon. Yung ayaw kanyang magpahinga ba? Pag ganun ang amo talaga guys, wag kayong mag-stay, wag na kayong mag-renew. Kasi ayaw niya talagang magpahinga ka. Marami ka kung naririnig naman ganun na, di ba nakita ka niyang natapos mo na yung trabaho mo, tapos siyempre uupo-upo ka na. Ayaw ka pa, utusan ka naman. Parang naghahanap ba ng trabaho para ipapatrabaho sa'yo? Di po maayos. Huwag ka nang mag-renew pag ganun guys. Huwag ka nang mag-renew.
ay kailangan mo naman ng maraming tao dyan. Maghanap ka naman ng ano, pag tapos mo na yung kontrata mo sa kanya, maghanap ka na ng ano, o kaya kung ang hindi ka pa naka ano ng kontrata, nagsimula ng kontrata at nakita mo na yung mga hindi magandang sign. Ganun, ay Diyos ko, wag ka na doon. Hindi ka na mag ano ng kontrata sa kanya. Di ba, pag nag-sign ka na sa kanya at 2 taon yun. Di ba? Kaya pag nakita mo na yung hindi maayos, wag ka na, magpaano ka na. Wag, ayaw ko dito. Sabihin mo agad-agad sa kanya para alam mo naman, makahanap ka rin ng mas okay. Di ba? Kung wala lahat sa yung mga sinabi ko, Diyos ko, iwanan mo na yung naamo. Diyos ko, ako naranasan ko. Yung kumakain ako na naglalakad. Kasi wala talaga. Kailangan nagtatrabaho ka kasi tapusin mo yun. Diyos ko. Pero hindi ko talaga nag-renew. Tinapos ko lang yung kontrata ko. Hindi ako talaga nag-break contract. Ayaw ko nang mag-break contract kasi mahirap naman kung makikita din sa passport mo kung lagi kang nag-break contract, diba? Pag sa akin, guys, malinis talaga ang kontrata ko. Tinapos ko lahat ng kontrata ko. Sige guys, thank you so much. Sana may natutunan na kayo sa akin, guys. Ito yung mga paano malaman natin kung yung mga amo natin, magiging boss natin, mga ngatulong tayo, ganun ang ugali wala kang nakitang mga good sign, iwanan mo na. Salamat, thank you so much. See you next video natin.